Anong meron sa bullying? So, share ko lang yung aking experience nung elementary. Grade 5, nagsimula ang pambubuli sa akin. Ngayon, it's not physical, pero verbal bullying. At mahirap din yun. Lalong-lalo na, talamak na ang bullying ngayon. Unlike noon, physical, verbal. Hindi pa uso ang gadgets, I mean cellphone, social media. So, ano nangyari sa akin? Verbally abused ng babae. And, ang masama pa niyan, katabi ko pa. Bakit ko naging katabi? Kasi alphabetical order. Letter B ang aking apelyido. Siya naman letter L. Pero it so happen na bakit alphabetical pero letter L? It so happen na ang starting kasi, yung rows kasi facing the blackboard ay tawag dito A, B, sa harap mo halimbawa A, B, second row ako, C, ganyan. So, kung ano, yung pagkakasunod niyan, start either what rows from left to right, ayan, doon nag-fall. So, katabi ko ang letter L. So, happen, crush mo ba siguro? Kaya ka binubuli? Hindi, no? Never ako nagka-crush ng mga kabataan. I mean, nung elementary. I mean, maniwala kayo hindi. School, bahay, basketball court, church, ang aking pastime. I mean, yung routine ko. I mean, routine, not pastime. So, routine ko yun. So, ayan. So, araw-araw. Grabe yun. Parusa. So, matawag ka ba namang abnormal without any reason. Ayan. Average learner ako anyway. So, but matinik. I mean, anong matinik? Biglang nakakaisip ng mga hindi inaasahang out of the blue na very related sa isang subject. So, average learner pero observer. Ayan, observant. So, yan. Palagi yan, abnormal. Wala siyang ibang sinabi. May mga friends akong lalaki pero syempre wala din silang magawa kasi yun nga, yung thinking na, uy, babae yan, ano gagawa mo? Ganun. It's 2 years. Grade 5, grade 6, ayan. Kaya tuwing makikita ako, hindi ko na siya naging kaklase ng grade 6. Kaya tuwing makikita ako, uy, si Abno, andyan. Ayan, ganyan na yan. So, kung wala na magagawa, yun yun. Galing niya kasi. Siya nang matalino. Kahit hindi. Ayan. So, yun, verbal abuse. Yun, biruin mo yun. Nag-suffer ako dyan. Wala naman ako malalapitan. I mean, sa school, hindi naman kasi masyado yan eh. Hindi naman pansinin yan. Lalong-lalo na pag nasa public schools ka. No, hindi masyado yan. Kaya nga, patatagan ng isip, tsaka ng physical. And, gladly naman, matatag ang aking pag-iisip. Dahil, dinadaan ko naman sa magandang bagay. Like, for example, pag naglalakad ako pa uwi, lagi naman ako naglalakad pa uwi. Pastime ko pag uwi is pupunta sa court mag-basketball. So, yun, na-divert yung attention. So, hindi lang ako basta, hindi lang na sa aking mentality na may ganun. Yun nga lang, safe ka doon sa tinitirhan mo o doon sa community na kinabibilangan mo, pero pagdating sa school, hindi ka safe dahil nga may bullying nakaabang. Okay, next, high school na to. Yan, nagsimula naman sa high school. Ito na yun, kakaiba na rin to. May physically, may pagka-physical na rin to, and verbal na rin. So, hanep. Kung sa inyong mga nakikinig, ay, ano lang yan? Mga ganun, minamaliit nyo lang yan. Hindi Not until you yourself ang makaranas. Or either pamangkin mo or anak mo ang makaranas ng pambubuli at hindi talaga biro ang mabuli. Ngayon, high school, semi-private. That's another, dati 30 minutes, 45 minutes na paglalakad yan araw-araw. Uwian. So, sa school, high school, first year, may mga friends, kuno. Yun pala, kasi nakita nila yung, hindi ko alam kung anong meron sa akin. Friendly ako. Pero,
Madalas, ang pagiging friendly ko ay inaabuso nila. So, well,